bawat pagbaling ng ating paningin, bumubungad ang mga higanting gawa sa bato at bakal, mga matatayog na muog na tila humahalik sa langit, at ang mga payak na tahanang saksi sa bawat halakhak at hikbi ng bawat Pilipino. Ngunit sa gitna ng sining na ito, naitatanong ba ninyo sa inyong mga sarili kung paano nabibigyang anyo isang pangarap mula sa kawalan? Sa likod ng bawat pader na ating nasasalamin, may isang diwang nagpunla ng binhi upang ang mga ito ay magkaroon ng buhay at maisakatuparan. Ngayon, hayaan ninyong ilatag ko sa inyong harapan ang kadakilaan ng isang propesyong itinuturing na pundasyon ng ating kabiasnan, ang arkitekto. Ang isang arkitekto ay hindi lamang basta tagatala o tagasukat o tagaguhit ng mga linya sa isang blankong papel. Sila ang mga dalubhasa sa sining at tagapagtimbang. Tungkulin nilang pag-isahin ang kagandahan ng sining at ang katibayan o siyensya ng istruktura. Sa bawat kumpas ng kanilang lapis, nalilikha nila ang balangkas ng ating kaligtasan at ang guhit ng ating ginhawa. Ang propesyong ito ang nagsisilbing saligan ng ating lipunan. Kung walang mga arkitekto, ang ating lungsod ay magiging tila mga ligaw na damo, walang kaayusan, walang direksyon at walang kaluluwa. Sila ang nagtitiyak na ang bawat puok ng ating tinitirahan ay hindi lamang isang silungan laban sa mga ulan at sikat ng araw, kundi isang dambana ng ating kultura at pag-unlad. Subalit ang landas ng arkitekto ay hindi lamang luntian at matiwasay. Sa likod ng bawat makinang na blueprint ay isang gabing walang pagtulog, puyat, at kakulangan sa pagkain, kung saan kapi lamang ang kanilang katuwang sa magdamag. Hinaharap nila ang masalimuot na hamon ng pagkasundo ng limitadong yaman ng kliyente at tumpugang pangarap ng mga tao. Batid ba ninyo ang tunay na bigat na pasa na isang lapis sa kamay ng isang taong ang tanging hangad ay ang kaligtasan ng kanyang kapwa? Ang pinakamabigat na pansin. Ang pinakamabigat na pasanin ay ang pananagutan sa buhay. Sa isang maling kalkulasyon lamang, libu-libong tao ang maaring mailagay sa panganib. Isa sa realidad na nagdudulot ng matinding pressure sa isang arkitekto, kung saan mas inuuna nila ang kapakanan ng kanilang kliyente kaysa sa kanilang sarili. Sa aking paglalakbay sa pag-unawa sa mundong ito, natutunan ko na ang arkitektura ay isang anyo ng banal na paglilingkod. Napagtanto ko na ang buhay ng tao ay tila isang malaking proyekto. Gaya ng isang arkitekto, kailangan nating magkaroon ng malinaw na bisyon bago tayo maglatag ng unang bato ng ating mga mithiin. Namulat ang aking kamalayan bilang isang mag-aaral at mamamayan. Tayo ang arkitekto ng ating sariling tadhana. Ang ating mga pagpapasya sa kasalukuyan ang nagsisilbing huwaran o balangkas na nagdidikta kung magiging matatag ba ang ating kinabukasan sa gitna ng mga unos ng ating buhay. Ang pagpapahalaga ang siyang bumubuo sa kabuuan ng isang dakilang obra. Sa mga magigiting na arkitekto ng ating bayan, kayong mga tagahabi ng tanawin at pangarap na bumubuo ng mga gusali, tanggapin ninyo ang aking taus-pusong pagpupugay. Huwag sana kayong mapagod sa paglikha ng mga espesyong nagbibigay inspirasyon ang nagbubuklod sa ating komunidad. Sa muli, ako si Erika Joyce Basco at ito ang aking talumpati.